Oh, so ito yung sunod, mga kababayan, no? Mm. 'Di ba? Ito po 'yun, mga kababayan, yung sunod. Dito tayo kay Harry Roque. Actually, mga kababayan alam ko na galit kayo kay Harry Roque. Alam ko naman na kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong paninindigan. Alam naman natin na si Harry Roque ay talagang maka-Duterte yan, no? At kayo, maka-Marcos, yung iba diyan maka-Lenny. Alam niyo naman po na maraming nagalit kay Roque, maraming naiinis kay Roque, pero Roque is Roque, hindi na natin mabago yan. Pero dito sa time na to, mga kababayan, may post kasi si Harry Roque na kung saan ay malaking tama po ang kanyang sinasabi, no? So sana ang mga DDS ganito din sana ang mindset, no? Intindihin nating mabuti ang sinabi ni Harry Roque. Mga kababayan. Ito po, may post po si Harry Roque, mga kababayan, patungkol sa pagkamatay ni Mima. Sabi niya, ito po ayan. So, ipakita ko sa inyo, ayan Harry Roque po yan. Kita nyo po ba, mga kababayan? Ma'am Ashley Kate, hello po. And kay Haunted Nature Tales, hello po. So, ito po, si Harry Roque po yan, nag-post po siya. Sabi niya, statement on the killing of the Marcos Jr. vlogger. July 17, 2026. Yan po, nagbigay siya ng opinion, nagbigay siya ng statement. I strongly condemn the killing of a Marcos Jr. vlogger and extend our deep condolences to the family and loved ones of the victim. So, violence has no place in any civilized society. Kahit kaninong panig, hindi dapat mauwi sa karahasan o pagpatay ng kahit sinong vlogger. Isa itong dagok sa demokrasya, which is totoo po. Mga kababayan, yan nga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Kaya sabi pa dyan dito, the current administration has to conduct a true investigation and bring to justice those behind this dastardly act, sabi ni Roque. So ngayon, mga kababayan, sa totoo lang, agree ako dito kay Roque. Bakit? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, doon na tayo sa maka-DDS ka, maka-BBM ako, kakamping ka, loyalista ako, DDS ka. Tapos vlogger tayong tatlo. Ngayon, mga kababayan, parang abogado lang yan parang teacher lang yan Pag mayroong teacher na pinatay, ikukundina ng mga kapwa teacher niya yan. Pag may abogado na namatay, ikukundina ng mga abogado, kapwa abogado niya yan. So ngayon, mga kababayan, dito sa sinabi ni Harry Roque, totoo po. Mga kababayan, totoo ang sinabi niya na sana hindi po pwedeng maging gano'n na lang. Kahit anong panig ka kasi, once na usaping vlogger, no, mga kababayan, ay dagok ito sa demokrasya. No, which is ito hindi alam ko nainis ako kay Roque kasi siyempre may problema din siya na hindi pa niya na-resolve hanggang ngayon. Pero para sa akin, mga kababayan, agree ako kay Roque. Bakit? Hindi kasi porket BBM vlogger ka ay patayin ka na. Hindi porket DDS vlogger ka ay patayin ka na. Bakit? Vlogger din kami. Vlogger din sila. At vlogger din siya. Si Harry Roque. Kaya, sa mga DDS sana na nag-comment dyan ng haha, tuwang-tuwa, at sinabing, deserve mo yan. O, nauna ka pang mapasok sa kahon kaysa sa tatay naming karton. Hindi dapat ganun Hindi dapat ganun. Kung ano man yung galit nyo sa tao, sige, magalit ka. Pero pag namatay na siya, patawarin mo na. Kung ano yung galit mo sa kanya, isahin tabi mo na yun. Patay yung tao respetuhin na lang. Kasi bakit, mga kababayan, mahirap din kasi, blessed you are, DDS, na hindi sa panig nyo nangyari yan. Kasi kung sa panig ninyo na DDS vlogger yung namatay, alam nyo, tell you frankly, hindi din maganda. Di ba? Hindi rin maganda. Kaya nga sabi ni Harry Roque, the current administration has conduct a true investigation and bring to justice this behind this dastardly act. Na sana daw gumawa ng hakbang or aksyon ang administrasyong Marcos. No? Violence has no place in this civilized society. Kahit kaninong panig, hindi dapat mauwi sa kaharasan o pagpatay ng kahit sinong vlogger. Totoo po yan, mga kababayan, kasi bakit? Si Harry Roque, edukadong tao po yan. Alam niya yung mali, alam niya yung tama, napasubo lang siya. Hindi yung hotdog ang nasubo niya. Iba yung nasubo.
Kaya sa totoo lang mga kababayan, wag tayong mag-provoke ha, hindi natin porket sabihin naman kasi actually mga kababayan, sa news kasi ngayon, ang laging sinasabi ng mga DDS, alam niyo itong mga DDS kasi, mga defensive. Sasabihin na naman nila, ito, pagkamatay nitong vlogger na to, ni Mima, iba to na naman to kay BP Sara, iba to na naman to kay Inday. Wala namang nagsabing kay Inday eh. DDS lang ang nagsabi niya. Ni minsan, wala sa amin nagsabi, kasalanan to ni ganito, kasalanan to ni ganyan, kasalanan ni ganun. Kaya nga lagi naming sinasabi, hintayin natin ang investigasyon, hintayin natin kung ano ang findings ng authority. Mahirap mag-provoke, mahirap mag-conclude. Kasi bakit? In this case kasi, mga kababayan, hindi kasi pwedeng kasalanan ni BBM yan. Kasalanan ni Sara yan. Kasalanan ni Lenny yan. Hindi ka pwede mag-ganun eh. Kasi bakit? Lahat kaming mga vloggers, bumibira. Ang vlogger ni Sara, bumibira kay BBM. Ang vlogger ni BBM, bumibira kay Sara. Ang vlogger ni Lenny, bumibira kay Lenny, kay BBM, bumibira kay Sara. Oh, minsan din ang vlogger ni Sara bumibira kay Lenny. So, hindi tayo pwedeng hindi tayo po pwedeng magturo. Hintayin natin yung investigasyon kasi mahirap mga kababayan. Una, wala po sa bokabularyo ng kakamping at loyalista yung mag-provoke. Kasi alam ko kapag sinabi mong kakamping ka, pag sinabi mong loyalista ka, alam mo naman yung tama at mali. Mahirap kasi maghula-hula. Una, hindi naman tayo pinamanahan ni Madam Auring ng bulang kristal na makikita natin do't nahulaan natin kung sino ang nag-utos. Mahirap mag-provoke. Bakit? Mga kababayan, una, ganito po yan. Kapag ka i-conclude mo yung tao, mag-provoke ka ng tao, tapos ending, sa findings pala ng otoridad na may hawak sa kaso ni Mima ay mali. Alam nyo, ang tiwala hindi nabibili. Ang tiwala ng tao at mga sumuporta sa iyo at naka-follow sa iyo hindi nabibili. Once na ang tiwala nagkamali ka sa sinabi mo, halimbawa sinabi, si Ken, sabi niya si Tarpulana daw ang nagpapatay kay Mima. Paano kung sa investigasyon ng PNP, iba? Di patay na yung reputasyon ko dun. Patay na yung dignidad ko dun. Yung tiwala ko dun, hindi na magtitiwala ang tao sa akin. Bakit? Fake news eh. Fake news. O pag sinabi ko, si Harry Roque nagpapatay kay Mima. Tapos sa findings ng pulis, issue pala dahil sa ganito, dahil sa ganyan. Patay na ako dun. 'Di ba? Kaya sa mga DDS, no, sana gayahin niyo si Roque. Ganitong mindset dapat eh. Doon na tayo sa nainis tayo kay Roque, galit tayo kay Roque. Pero problema niya yun eh. In usaping politika, oo, galit tayo. Pero in personal life, wala tayong pakialam doon kung anong personal life niya. Isyong politika lang. Pero dito sa mga statement ni Roque, sang-ayon ako dito sa sinasabi niya. Kasi bakit? Kahit anong panig dapat hindi mauwi sa pagpatay o pagpaslang. Kasi hindi po talaga maganda. At totoo lang, hindi maganda. Yung mga vloggers dyan na tumatawa, yung mga vloggers dyan na sabi, sayang ang retoke, hindi na pakinabangan. Blessed you are na humihinga ka pa. Paano kung isusunod ka? 'Di ba? Yan ang problema ngayon. Kaya, ang tanging gawin mo, dasal ka, kundinahin mo kung sino ang may gawa. Hindi yung tatawanan mo pa, tapos sasabihin mo, ay, sayang yung paritoke, sayang yung paggawa sa ilong, yung paggawa sa pilikmata, paggawa sa panga, tapos tumawa ka pa. Di ba? Hindi ganun. Alam nyo, remember nung namatay si Percy Lapid, take note, vlogger na ako noon. Sabi ko, kung ganito mangyari palagi, na may mangyaring namatay katulad kay Percy Lapid, parang wala na yatang kalayaang magsalita ang bawat tao. Wala na yatang kalayaang maghayag ng opinyon at saloobin ang bawat Pilipino kung ang mga nagsasalita ng kanilang saloobin, either anti-administration or pro-administration ka, kung wala kang kalayaang magsalita, hindi maganda. Wala na tayong freedom of speech. Pinatay na yung ating kalayaan. Yeah? Alam nyo, sa buong mundo may ganun. Freedom of speech. Paglabas ng sariling saloobin, sariling
tawag doon, nararamdaman. Pero kung patayin mo yung kanilang kalayaan, hindi na maganda yun. Hindi na maganda. Kaya sang-ayon ako dito kay Harry Roque, no, sa kanyang sinasabi. Ako, hindi ko naman sinabing kaplastikan nito, which is, sige, sabihin na lang nating plastic yung post ni Roque, pero may tama. Ito yung plastic na kapag nilagyan mo ng tubig, pwede mo gawing tube ice eh, pwede mo gawing ice eh. Pero yung iba kasing plastic, no, hindi mo mapakinabangan. Bakit? Parang bumili ka ng ano eh, yung nakita mo, Louis Vuitton na bag, tapos nung tinignan mo yung authenticity, made in China, yun yung plastic. Yun yung peke. Itong sinabi ni Harry Roque, kahit sabihin nating DDS siya, may tama. Tama po. Hindi ko kukontrahin ito. Tama ito. Una, para kay Mima at para din sa mga vlogger na kasamahan ni Roque. At take note, not only for the vlogger na kasamahan niya, kay Mima, sa BBM at sa Kakamping. Para sa lahat ang sinasabi niya. At least, hindi niya sinabing karma. Hindi niya sinabing buti nga sa'yo. Hindi katulad ng mga ibang vlogger. Actually kasi mga kababayan, marami kasing vlogger ngayon na pumasok sa politics, yung mga walang karats. Wala akong papangalanan na, bato-bato sa langit, matamaan ka, ikaw yun. Marami kasing mga vloggers na, alam niyo yung dating basurero lang, tapos naging vlogger na, yung walang utak. Alam niyo yon, yung walang karats na kapag isang mo, wala, hindi ka tatanggapin. Ultimo magnet, pag idikit mo, hindi dumidikit sa magnet. Marami kasing ganung mga vlogger eh. Ayoko ng pangalanan. Nakita ko nga yung isa, nagbibigay pa ng GCash eh. Tuwang-tuwa pa. Pasalamat ka na sa Dubai ka. Wala ka sa Dubai, matagal ka na kulong, iyak-iyak na sana ka. May kaso ka pa naman sa Pilipinas. Di ba? So, yun lamang mga kababayan, yung aking reaksyon. No? Sa ngayon, sang-ayon ako sa sinasabi ni Harry Roque. No? Hindi ko siya kukontrahin. Tama lahat yung sinabi niya. Not only for Mima, but also sa lahat ng vlogger. Kapisanan ng mga vlogger sa Pilipinas. No? So, yun lamang po mga kababayan. No? Maraming salamat po, no, sa inyong lahat.